Sino ka? At bakit nakaupo ka dyan sa lamesa ni Gina? Malditang tanong ni Sara Perez kay Brenda. Nakapamewang pa ito at halos magliyab ang mga mata nito sa galit. Po? Ako po? Gulat na tanong ni Brenda. Ang totoo ay hindi naman niya ito kakilala. Kasi simula pa lamang niyang magtrabaho bilang sekretarya ng CEO ng kumpanyang yon, si Miguel Samonte. 20 anyos pa lamang ang binata pero successful na ito sa negosyo ng pamilya na siyang nagpapatakbo. Duh! Tayong dalawa lang dito. Sino ba sa tingin mo ang kinakausap ko? Secretary po ko ni Sir Miguel. Ha? Nasaan na si Gina? Hindi ko po kilala si Gina, kung sino man yon. Naiiritang sagot ni Brenda. Aba? Bastos kang sumagot ha? Hindi mo ba ako kilala? Hindi po. Ako lang naman ang dating nobya ng amo mo. Natawa naman si Brenda at lalo lamang nainis si Sara sa kanya. So anong nakakatawa sa sinabi ko? Gigil na sabi nito. Wala naman po, ma'am. Weird lang kasi gusto niyo pong kilalanin ko kayo. Ex-girlfriend lang po pala kayo. Akala ko naman current nobya kayo. At nagpakamaldita na rin si Brenda. Laki sa hirap si Brenda. Maagang naghiwalay ang kanyang mga magulang at naiwan siya sa kanyang lola na nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Hindi siya mahilig magsimula ng away pero hindi rin siya nagpapaapi lalo't alam niyang wala naman siyang ginagawang masama. Kitang-kita naman ni Brenda kung paano nagbagong mukha ni Sara. Ramdam niya na napahiya ito. We have our ups and downs. Maayos pa naman namin ang aming relasyon. Pagdadahilan ni Sara. Good luck po. Mapanuyang sabi ni Brenda at padabog na umalis ang babae. Naiiling na lamang si Brenda nang dumating naman ang isa pang staff ni Miguel, si Josie. Oh, bakit parang kakain na tao si Madam Sara? Nagkakilala na ba kayo? Madam Sara? Yun ba yung ex-GF ni Sir Miguel? Oo, siya nga. Oo, nakilala ko na. Ang aga-aga ay nagsusungit dito kanina. Hinahanap si Gina. Hindi ko naman kakilala kung sino yun. Si Gina yung dating sekretarya ni Sir Miguel. Ah, ganun ba? Naku, si Madam Sara. Tinik sa leeg yun ng lahat ng nagiging sekretarya ni Sir. Pinag-iinitan niya mga nagiging sekretarya ni Sir dahil napakasilosan yan. Pero kapag alam niyang hindi bet ni Sir, okay naman siya. Nung una akala ko magiging maayos ang lahat kapag nagkahiwalay sila. Kaso ganun pa din. Wala na nga siyang kay na mag-inarte pero ganyan pa rin. Pero bakit pumapayag si Sir Miguel? Nakukonsensya siguro kasi siyang nakipaghiwalay dun sa babae. Isa pa, may maganda rin kasi silang pinagsamahan. Magkababata sila at malapit na magkaibigan. Pinagkasundo lang sila ng mga magulang nila. Ang chika pa, friends lang daw talaga sila. Hindi siya bet ni Sir kaso pinilit lang ng mga magulang kaya ayun, sinubukan naman nilang maging magjowa pero wala talaga sigurong spark. Hindi rin nakatagal. Naghiwalay din sila. Mahabang kwento ni Josie. Marites ka din Ate Josie ano? Halakhak ni Brenda. Kaya mag-ingat ka, maganda ka't matalino. Naalarma na si Madam Sara kapag magagandang nakapaligid kay Sir Miguel. Ay nako, bahala siya. Trabaho lang kailangan ko. Wala akong panahon sa love life na yan. Wala siyang dapat ikabahala sa akin. Tsaka hindi ko type si Sir Miguel, no? Hindi ka mahilig sa gwapo? Sobrang gwapo niya ni Sir. Mas mukha pa atang babae sa akin. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung lalaking lalaki. Natigil ang usapan ng dalawa nang biglang dumating si Miguel. Brenda, I need a financial report. I have a meeting in 30 minutes. Kahapon ko pa po yan natapos, sir. Heto po. Nakangiting sabi ni Brenda at iniabot ang report sa binata. Great. Maasahan ka talaga. Ngumiti rin si Miguel tsaka naglakad palayo para pag-aralan ng reports na ginawa ng dalaga. Bungis-gis yan si sir sa'yo. Baka type ka rin? Pilyang sabi ni Josie. Nako te, atribida ka rin no? Dun ka na nga. Hindi matatapos ang trabaho natin kung panay ang tsismisa natin. Halakhak ni Brenda. Bagong sekretarya pa lamang ni Miguel si Brenda
Ang dati niyang sekretarya ay nag-resign dahil madalas itong pag-inita ni Sarah. Ang totoo, nang nobya pa ito ni Miguel ay takot magsumbong ang mga sekretarya sa pananabotahin nito sa kanila. Alam kasi nilang spoiled brat na anak mayaman si Sarah at handa nitong gawin ang lahat kapag sa tingin niya ay aagawin ng binata sa kanya. Tulad ng sabi ni Josie, magkababata at malapit na magkaibigan ang dalawa. Walang pagtingin si Miguel sa dalaga pero pinilit sila ng kani-kanilang mga magulang. Wala nang nagawa si Miguel kung hindi pumayag pero kalaunan ay hiniwalayan din nito si Sarah. Hindi rin naman masisisi si Sarah. Napakaamo ng mukha ni Miguel. Matangkad ito at matipuno. Anak mayaman din si Miguel at siya ang CEO ng family business nila. Ang Jets Travel and Tours na kilala sa buong Pilipinas at malalaking kumpanya mga kliyente nila. Kabaliktaran naman ng ugali ni Sarah. Bagamat ubod ng yaman ay mabait, makatao at mapagkawang gawa ang binata. Simula nga ng araw na yon ay si Brenda naman ang pinag-iinita ng dalagang spoiled brat pero hindi niya alam na palaban si Brenda. Minsang naglalakad sa kantin si Brenda, may dala siyang tray ng pagkain. Hindi niya napansin na andon din pala si Sarah. Pasimple itong lumapit at pinatid siya. Nadapa si Brenda at tumapon sa kanyang damit ang dinuguan at iced tea niya. Kitang-kita pa naman ang mga pagkain pagkat nakasuot siya ng puting blusa. Tatanga-tanga ka kasi. Kadiri na nga yung pagkain. Kadiri pa yung pagka-estupida mo. Muntik pa ako matapunan ng ulam mo. Alam naman nating hindi mo kayang palitan tong damit at sapatos ko. Malditang sabi ni Sarah. Pinatid mo ako eh. Excuse me? Hindi kita pinatid. Nakita mo ba? Don't blame me for your stupidity. Nailing na lamang si Brenda. Nakaupo siya sa sahig ng kantin. Nakakalat ang mga pagkain sa kanyang harapan. Hindi niya malaman kung paano tatayo pagkat madulas ang sahig dahil sa natapong pagkain at drinks. Laking gulat niya na biglang may humawak sa mga braso niya at inalalayan siya para tumayo. Pagtayo niya ay tsaka lamang niya nakita na si Miguel pala ang tumulong sa kanya. Napaawang ang mga bibig ni Sarah habang nakatingin sa dalawa. Hindi siya makapaniwala na tutulungan ng isang CEO ang hampaslupang sekretarya lamang. Miguel, hayaan mo nga siya. Baka mamaya maligyan ka ng dinuguan. Kadire! Hey, huwag mong sabihin na kadiri ang pagkain. Masama yan. Bata pa lamang tayo pinagsasabihan ka na niya ng mga yaya mo, diba? Suway ng gwapong CEO. Yuck! Malditang sabi ni Sarah at saka galit na umalis. Pasensya ka na dyan kay Sarah. Medyo spoiled brat talaga yan eh. Teka, may mga extra akong dresses sa office ko. Sa tingin ko kasya sa'yo. Nako, nakakaya naman sir. O wag na po. Nahiya naman si Brenda kaya sinubukan pa niyang tumanggi. Well, I don't think you have a choice. Hindi ka naman pwedeng sumama sa akin sa meeting na ganyan ang itsura ng damit mo. Natatawang sabi ng binata. Oo nga pala. Sige na nga po. Wala ring nagawa si Brenda. Sumunod siya sa opisina ni Miguel at tinanggap ang damit na bigay nito. Binuksan ni Brenda ang paper bag at inilabas ang damit. Hala, ang ganda-ganda naman ito sir. Parang bagay sa akin to ah. Babayaran ko na lang po. Bet na bet ko po ang dress na to. Salamat naman at nagustuhan mo. Sir, huwag po kayong magagalit ah. Pero bakit po kayo may dress dito sa opisina niyo? Mga regalo ko yan kay Sarah, pero hindi niya nagustuhan. Hindi pumasa sa standards niya eh. Hala, alam kong brand na to sir. Sa tingin ko nasa 1,000 din ang dress na to. At isa pa napakaganda ng tela nito. Ganun talaga. Isa sa mga pinakamayayaman sa Pilipinas ang pamilya ni Sarah. Kaya't hindi siya nakaka-appreciate ng mga simpleng bagay. Nako, hayaan nyo na sir. Maganda pong taste nyo at napakaganda po ng dress na to. Salamat po sir ah. Masayang umalis si Brenda at isinuot ang dress. Paglabas niya ng CR ay nakasalubong na naman niya si Sarah. Natigilan ito at napatitig sa suot niyang dress. Kumukulo ang dugo nito, lalo na't bagay na bagay kay Brenda ang bestida. Bagay sa kanyang skin tone ang kulay at kitang-kita rin ang magandang hubog ng kanyang katawan. Bakit suot mo yung dress na yan? Sa akin yan ah! Ibinigay nito sa akin ni sir dahil dinumihan mo ang damit ko.
Isa pa, tinanggihan mo tong dress dati, 'di ba? Akin na to. Bagay naman sa akin eh. Huwag kang makialam sa relasyon namin! Hindi naman po ako nakikialam. Sinasagot ko lang pong sinasabi nyo. Pagtatanggol ni Brenda sa sarili, lumapit si Sarah at hinawakan sa braso si Brenda. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Baka hindi mo alam. Kayang-kaya kitang pabagsakin. Kumuwala naman si Brenda sa pagkakahawak ng dalaga. Bakit po ba kasi galit na galit kayo sa akin? Hindi ko pa nga po kayo kilala eh. Mainit ng ulo nyo sa akin. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Nilalandi mo si Miguel. Layuan mo siya at titigilan kita. Hindi ko naman siya nilalandi eh. Depensa pa nito. Siguraduhin mo lang. Dahil sasamain ka. Pagbabanta ng dalaga. Pagkatapos maglitanya ay tumalikod at tuluyan ng umalis si Sarah. Nilapitan naman ni Josie si Brenda. Bakit inaaway ka na naman ata ni Madam Sarah? Nilalandi ko daw si Sir Miguel. Alam mo Ate Josie, kapag nainis ako, tototohanin ko na yung binibintang niya sa akin. Go, go! Halakak ni Josie. Halate, tuwang-tuwa ka ah. At natawa na rin si Brenda. Bagay naman kayo ni Sir Miguel. Gwapo siya at maganda ka naman. Kulang ka lang kasi sa pag-aayos pero sa tingin ko nga mas maganda ka pa kay Ma'am Sarah kung mag-aayos ka. Ay nako, simple lang ako te. Hindi ako masyadong magarbong tao. Isa pa, kaysa ibili ko ng mga magagarang damit o makeup, bibili ko na lang ng gamot ng lola ko. Lahad ni Brenda. Ang sweet mo naman sa lola mo. Oo, maaga kasing sumakabila ang nanay at tatay ko kaya sa lola ko lumaki. Sumakabilang buhay na sila pareho? Sumakabilang bahay kamo. Maagang naghiwalay at nagkanya-kanyang buhay ang mga magulang ko kaya, ayun, may kanya-kanya na silang pamilya. Ang saklap naman pala nang nangyari sa pamilya nyo. Malaki sigurong sama ng loob mo sa mga magulang mo. Hindi ah. Masaya ako sa lola ko. Kaya okay lang sa akin. Kung ulitin nga ang lahat at papipiliin ako ng buhay, lola ko pa rin talagang pipiliin kong makasama sa buhay. Ang sweet naman. Ang drama rin pala ng buhay mo. Oo te. Kaya ayoko ng komplikasyon. Yung buhay-trabaho, gusto ko sana simple lang. Huwag lang talaga akong pikunin ito ni Madam Sarah. At naghalakaka ng dalawa. Kinabukasan ay maagang pumasok ng opisina si Brenda. Meron kasi silang malaking kliyente at bagamat tapos na niya lahat ng reports ay gusto niyang tingnan muli ang mga ito para makasiguro na wala silang magiging problema. Laking gulat ni Brenda nang wala sa kanyang drawer ang mga papeles. Nasisiguro niyang sa drawer lamang niya nilagay ang mga yon. Nahalata ni Josie na tila kabado si Brenda kaya't nilapitan siya nito. Okay ka lang ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Ate Josie, nawawala yung mga papeles na kailangan ni Sir Miguel sa meeting niya sa mga investors. May kopya ka naman nun, di ba? I-print mo na lang. May oras ka pa naman. Sige nga, sana wag mo nang dumating si Sir Miguel. Lagot ako dun. Binuksan ni Brenda ang kanyang computer para gumawa na lamang ng kopya ng mga nawawalang kopya pero burado na lahat sa kanyang computer. Natulala na lamang siya. Hindi na alam ni Brenda kung anong gagawin. Bakit ka natulala? Burado na lahat ng files ko sa computer. Ha? Bakit nabura? Hindi ko alam eh. Halos maiyak na sabi ni Brenda. Habang nag-uusap sila ay bigla namang dumating si Miguel. My meeting will start in 30 minutes. Dali mo na yung mga dokumento sa office ko. Sir, nawawala po sa drawer ko eh. Sure po kung dito ko lang nilagay sa drawer yun kahapon. Oh my gosh. Malapit nang magsimula ang meeting ko. Just make new copies at bilisan mo. Sir, nabura po ang file sa computer ko. Prank ba to, Brenda? Hindi nakakatawa. Kinabahan na rin ng binata. Hindi po sir. Nagulat nga din po ako at nabura lahat ng files ko sa computer ko eh. Halos mautal naman sa kaba si Brenda. What? Magsisimula ng meeting. Paano ko ulitin ang mga yan? Hindi na makapagsalita si Brenda. Hindi niya alam kung anong gagawin. You better have a good explanation about this.
Mag-uusap tayo pagkatapos ng meeting na to. Seryosong sabi ng binata. Umalis si Miguel at nagpunta na sa kanyang opisina. Mabuti na lamang at magaling si Miguel. Nagawan niya ng paraan na maitawid ang meeting nang wala ang mga kailangang dokumento. Ipinaliwanag na lamang niyang nangyari at nangakong padadalhan ng kopya ang mga ito. Matapos ang meeting ay pumasok si Brenda sa opisina para humingi ng paumanhin. Sir, pasensya na ho sa nangyari. Kung tatanggalin niyo po ako sa trabaho, maintindihan ko naman po. Naluluhang sabi ni Brenda. Never mind. Naayos ko rin naman ang lahat at pasalamat ka, mababait ang mga kliyente. Make sure na hindi na to mauulit. Regardless kung sinong may kasalanan nito, responsibilidad mo yan. Trabaho mo yan. Pangaral ni Miguel. Pangako po, hindi na po maulit, sir. Maiyak-iyak na lumabas ng opisina si Brenda at bumalik sa kanyang lamesa. Ilang beses ring nawala ng mga gamit si Brenda at naghinala na siya kung sinong may gawa nun. Isa lang naman ang taong galit na galit sa kanya, si Sarah. Naging mas maingat na lamang si Brenda at pinag-igihan niya ang kanyang trabaho. Breadwinner siya kaya naman nais niyang magtagal sa trabaho dahil malaking sweldo at magaganda ang benepisyo sa kumpanyang yon. Makalipas ang ilang araw naman ay nagtungo si Sarah sa bahay ni Miguel. Hindi kasi siya pumasok sa trabaho kaya napagdesisyonan nito na puntahan siya sa bahay. Gulat na gulat siya nang madatnan sa veranda si Brenda. Aba? Anong ginagawa mo dito? Halos pasigaw na tanong ni Sarah. Nagtatrabaho po. Casual na sagot ni Brenda. Nagtatrabaho ka dito sa bahay ni Miguel? Dapat hanggang doon lang sa opisina ang trabaho mo, di ba? Kailangan daw ni Sir ng personal assistant. As in, kailangan po niya ng tulong sa personal na buhay niya. Kaya hanggang dito po sa bahay kailangan niya ako. Palagi nga po kaming magkasama eh. Pati sa mga personal niyang lakad ay kailangan kasama niya ako. Halos mamula sa galit si Sarah. Gigil na gigil ito at matindi ang selos nito. Baka naman nagpupumilit ka kasi. Hindi po ako nagpumilit Hassle nga para sa akin kasi napapagod ako sa kakasama kay Sir. Imagine, pati parties, reunions at mga charities, lagi niya akong kasama. Pangasar pa nga ni Brenda. Bago pa man makapagsalita si Sarah ay dumating naman si Miguel. Sarah, anong ginagawa mo dito? Galing ako sa opisina mo pero wala ka daw. Are you sick? Hindi naman. Pagod lang ako so I decided to work from home muna. Wala din naman akong meetings ngayong araw. Bakit andito si Brenda? Sekretarya mo lang siya, di ba? Bakit hanggang bahay kasama mo siya? Pati nga daw parties at reunions ay kasama mo siya? Dire-diretsong tanong ni Sarah at hindi maitatanggi na nagsiselos na naman ito. Ginawa ko na siyang personal assistant. Sobrang busy ko na kasi. Pati personal na buhay ko ay kailangan ko ng tulong. Maayos naman ang trabaho niya. Mapapagkatiwalaan siya. Sa tingin ko ay mas efficient kung ang secretary at personal assistant ko ay isa lamang. Paliwanag ni Miguel. Pero andito naman ako, di ba? Bakit kailangan gawin mo siyang pati ng pribadong buhay mo? I can help you with your personal affairs. Giit pa ng selosang spoiled brat. Ano ba, Sarah? Professional lang to at walang personalan. Hindi magiging healthy kung ikaw ang personal assistant ko. Hindi naman kita kayang utus-utusan. Isa pa, napakaselosa mo. Paano kung lahat na lang ng makakausap ko ay pagsiselosan at aawayin mo? Dagdag pa nito. Pero I can help you with your personal stuff. I know you too well. At malapit tayo sa isa't isa. Kaya mas magiging madali yun para sa atin. Sumabat naman si Brenda sa kanilang pag-uusap. Hindi na siya nakapagpigil sa mga sinasabi ni Sarah. Sir, may problema po ata sa pagiging personal assistant at sekretary ko. Huwag na lang po siguro. Kumuha na lang po kayo ng iba. No, I want you as my personal assistant. May problema po ata kay Ma'am Sarah eh. It's okay, Brenda. Mag-uusap lang kami. Desisyon ko pa rin naman ang masusunod. What? Mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Ani Sarah. Sarah naman, huwag mong bigyan ng masamang kahulugan ng trabaho namin. Grow up, please. Teka, bakit ka ba nandito? I need your help.
May mga kailangan ako for my interview. I need help with this. Sabi ni Sarah sabay abot ng mga papel. Aba, magtatrabaho ka? That's good news. Finally, magtatrabaho ka na. Halika, doon tayo sa kusina. Magmerienda tayo at pag-usapan natin ang mga to. Huwag ka na kasing magtampo. Lambing ni Miguel sa kaibigan at ngumiti naman ito at sumama na rin sa kanya. Kinabukasan ay nagpunta na naman si Sarah sa opisina ni Miguel. Dahil anak ng ubod na yamang mag-asawa ay hindi nagtatrabaho si Sarah. Paniyapunta nito sa opisina ni Miguel at nagbibigay ng iba't ibang dahilan kung bakit siya nandun. Lalo palang nagalit ang spoiled brat na dalaga dahil ginawa ni Miguel na personal assistant si Brenda at hindi ito titigil hanggat hindi natatanggal sa trabahong dalaga. Nawawalang cellphone ko. Bungad ni Sarah kay Miguel. You're here again. If you don't mind me asking, ano naman bang gagawin mo dito? Akala ko ba may interview ka? Napapailing na tanong ni Miguel. Dumaan lang naman ako to give you my home-baked cookies. Pagdadahilan pa ni Sarah. Marunong ka nang mag-bake? Nagulat na tanong ni Miguel. Yeah, I'm learning. Alam ko kasing paborito mong mac cookies. Anyway, inilapag ko lamang sa lamesa sa lobbying phone ko. Pagkabalik ko ay wala na doon. Baka naman na misplace mo lang. Hindi no, hindi ako burara. Hindi mawawala yun unless meron talagang kumuha. Sino naman kukuha ng cellphone mo? Siguro naman kilala mo lahat ng staff at mga tauhan ko dito sa opisina. Alam mong hindi sila magnanakaw. Yes, tama ka. Kilala ko silang lahat. Alam kong walang magnanakaw dito. Pero sino lang ba ang bagong salta dito? What do you mean? Baka naman si Brenda ang kumuha ng phone ko. I don't think so. Ipatawag mo siya. Fine, I'll prove you wrong. Tumawag sa intercom si Miguel at agad namang dumating si Brenda. Yes po, sir. Ilabas mong cellphone ko. Ambisyosa. Social climber to the point na kailangan mo pang manguha ng cellphone ng iba? Halos pasigaw na sabi ni Sarah. Ano pong cellphone? Naalarmang tanong ni Brenda. Nawawala daw kasing cellphone ni Sarah. Baka nakita mo. Malumanay na tanong ni Miguel na halatang edukado ay ayaw makasakit ng kapwa. Ay naku ma'am, mahirap lang ho kami pero hindi ho ako pinalaking magnanakaw ng lola ko. Hindi ho ako kukuha ng ganyan. Isa pa, hindi po ako mahilig sa mga mamahaling phone. Mumurahin lang ang cellphone ko pero nagagawa naman itong lahat ng kailangan ko. Depensa sa sarili ni Brenda. Sarah, masamang magbintang. Then prove me wrong. Ano bang gusto mo, Sarah? Ipacheck mo ang mga bags ng mga tao dito. Aba, against the law po yan. Kita mo na? Natatakot ka kasi ikaw nga ang kumuha. Hindi po ako natatakot. Sinasabi ko lang na labag sa batas yung gusto nyo. Privacy ng mga tao yan pero sige ho, ipacheck nyo ang mga bags namin. Inis na sabi ni Brenda na napairap pa nga kay Sarah. Tinawag nila ang guard at iniutos nilang tingnan ng mga bags ng mga empleyado. Irritable si Brenda pero kampante naman siya dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siyang kumuha ng cellphone ng malditang dalaga. Nang damputin ng buksan ng guard ang bag ni Brenda, ay may bahagyang ngiti na rumehistro sa mukha ni Sarah. Sir, andito po yung cellphone. Gulat na sabi ng guard. Nagbago din ang mukha ni Miguel. Kahit papano'y kakilala na niya ang pagkatao ni Brenda at alam niyang hindi ito masamang tao. Hala, paano napunta yan dyan? Hindi ko yan kinuha, sir. Baka may nag-frame up lang sa akin. Mangyak-ngyak na sabi ni Brenda, sabay tingin kay Miguel na tila ba humihingi ng saklolo. Kita mo na, Miguel? Magnanakaw yung sekretarya mo. Hindi ka ba naaalarma? Sa iba pa niya kayang gawin sa kumpanya mo? I know, Brenda. At alam kong hindi niya magagawang magnakaw. Baka nga na-frame up lang siya. Guard, pakicheck na lamang CCTV. Alam kong hagip na kamerang lamesa ni Brenda. Sige ho, sir. Magalang na sagot ng guard at umalis ito para tingnan nga ang kuha sa CCTV. Nang ma-retrieve na ang video, ay tinawag na sila ng guard sa kanilang opisina.
Nakita nilang lahat na namatay ang camera ng mismong oras na nawala ang cellphone. Muli silang tinipo ni Miguel. Hindi ako naniniwala na si Brenda kumuha ng cellphone na yon. At alam ko meron tayong kasama na gustong mapag-isipan na masama si Brenda. Mas maging maingat sana ang bawat isa habang pinapaimbestigahan ko ang insidenteng to. Papaimbestigahan? Why? Hindi ba obvious na si Brenda kumuha ng phone ko? Sarah, maayos naman ang records ni Brenda. At kilala ko na rin siya. Hindi niya yan magagawa. Huwag ka mag-alala. Dahil paimbestigahan ko yan at malalaman din natin ang salarin. Nagiba ang mukha ni Sarah. Sumama na ito sa opisina ni Miguel at agad namang lumapit si Josie sa lamesa ni Brenda. Halatang-halata naman kung sinong may pakana nito. Kaya nga eto naman si Sir. Masyadong pinoprotektahan ng ex niya. Magkaibigan din kasi ang dalawa na yan. Kaya siguro kahit papano naniniwala si Sir na may mabuting side pa yung bruha na yan. Huwag kang mag-alala. Alam kong walang naniniwala dito na magnanakaw ka. At sigurado kong lalabas din naman ng totoo. Malalaman din ni Sir Miguel ang mga kalukuhan ng babaeng yan. Napipiko na ako, Ate Josie. Akala ata niya lagi akong mananahimik. Pwes, lalabanan ko na siya. Kaya lang naman niya ginagawa ang lahat ng yan dahil pinagbibintangan niya ako may gusto kay Sir. Lalo ko siyang aasarin. Ibibigay kong hinihingi niya. Anong plano mo? Paninindigan ko na lang binibintang niya. Lalo siyang mamamatay sa pagsiselos. Palabang sabi ni Brenda. Pagod na siya sa pagbibigay at pag-intindi sa spoiled brat na dalaga. Ay, fierce! Gusto ko yan. Suportado kita dyan, Beshi. Tumatawang sabi ni Josie. Salamat ani Brenda. Agad ngang umaksyon si Brenda. Bumuo siya ng plano. Pagseselosin niya si Sarah dahil pawang simple ang mga damit niya ay bumili siya sa ukay-ukay ng mga magaganda at mga sexy na damit. Aakitin niya si Miguel. Wala naman siyang gusto dito pero gusto niyang makagante at turuan ng leksyon ang malditang dalaga. Niwala nga siyang plano na magkaroon ng nobyo dahil ang atensyon at oras niya ay nakalaan lamang sa trabaho at sa kanyang lola. Kinabukasan ay nag-ayos si Brenda. Nagsuot siya ng formal at klase na blusa na nabili lamang niya ng 50 pesos sa ukay-ukay. Tinernohan niya ito ng palda na kulay itim at hanggang sa ibabaw ng tuhod. Kitang-kitang magagandang hita niya. Nagsuot din siya ng sapatos na may takong na lalo namang nagpaganda sa kanyang tindig. Sa araw-araw na trabaho, dati palaging nakapantalong itim at puting plain blouse lamang si Brenda. Flats lamang ang sapatos niya at pulbo lamang ang nilalagay niya sa kanyang muka. Nakapuso din palagi ang kanyang mahabang buhok. Nang araw na yon ay iniladlad niya ang kanyang buhok at bahagya yung kinulot. Naglagay din siya ng lipstick, konting blush on at eyeliner. Ang kwento ng kanyang ina nung bata pa siya ay may lahing Kastila daw ang lola niya sa tuhod, kaya naman tisay din siya. Maputi, matangos ang ilong at mestisa ang dating ni Brenda. Tunay ngang napakaganda niya ng araw na yon. Naglalakad pa lamang siya sa lobby ay napapalingon na sa kanya ang mga nakakasalubong niya. Bahagya siyang napangiti dahil alam niyang mabibighani sa kanya si Miguel. Noon ngang simple pa lamang ang kanyang gayak ay nahahalata niyang manakanakang pagsulyap sa kanya ni Miguel. Paano pa kaya ngayon na nakaayos siya? Paglabas pa lamang niya ng elevator ay napalingon na sa kanya ang mga aplikanteng naghihintay sa lobby. Naabutan din niyang naglalakad si Miguel papasok sa opisina nito. Napatigil pa nga ito sa paglalakad at napatitig sa kanya. Good morning, sir. Tila bigla namang natauhan si Miguel mula sa pagkakatulala sa bagong itsura ni Brenda. Good morning din. Sabi nito na tila napahiya at biglang pumasok sa opisina nito. Agad namang lumapit si Josie sa lamesa ni Brenda. Girl, masyado mo naman atang ginalingan. Ang ganda-ganda mo naman. Tuwang-tuwa naman si Josie sa makeover ng kaibigan nito. Ganun talaga, te. Kailangan ko magantihan tong malditang babae na to. Kailangan niyang malaman na hindi lahat ay pwede niyang kaya-kayanin. Masama yung pagiging bully niya. Okay na ba? Sa tingin mo ba, maaakit ko si Sir Miguel sa ganitong ayos? Pabulong na tanong ni Brenda.
Correct ka dyan. Natulala na nga si Sir kanina sa'yo. Dapat araw-araw ganyan ang ayos mo. Normal lang naman ang mga nangyari ng umagang yon, pero nang dumating ang lunchtime ay pumasok si Brenda sa opisina ni Miguel. Yayayain niya itong kumain dahil alam niyang dadating na naman ang lunchtime si Sarah. Sir, magla-lunch na po ba kayo? Nakangiting tanong ni Brenda. Halatang nagulat si Miguel sa tanong ni Brenda dahil never itong nag-ayang kumain, pero sumagot pa rin naman ito. Yeah, bakit? Nagluto po kasi ako ng menudo. Baka gusto niyo pong sumabay sa akin ng lunch? Nagliwanag naman ang mukha ng binata nang marinig ang baong pagkain ni Brenda. Wow, paborito ka yan. Sige, sasabay ako. I'll meet you at the canteen. Sige po sir, hintayin ko po kayo. Ang totoo, madami-dami na rin namang alam si Brenda tungkol sa binata, pero sadyang nag-stalk ito sa mga social media account ng binata para mas marami pa siyang malaman, tulad na lamang ng mga paborito nitong pagkain, libro at pasyalan. Dumating si Brenda sa kantin. Agad niyang inihanda ang mga pagkaing dala niya. Mainit na kanin, menudo at leche flan na panghimaga sa mga dala niya. Ilang sandali pa'y dumating na si Miguel. Kinawayan pa ito ni Brenda nang makita niyang nakatayo ito at lilinga-linga. Lumapit si Miguel at naupo sa upuan katapat ni Brenda. Masarap tong menudo sir, pati tong leche flan. Ikaw ba ang nagluto ng mga yan? Yes po, specialty ko po ang menudo. Pagsisinungaling ni Brenda. Ang totoo ay hindi naman siya marunong magluto. Specialty ng lola niyang menudo at maaga niyang ginising ang matanda para magluto ito ng leche flan at menudo. Wow, paborito ko ang menudo. Ani Miguel na halatang excited kumain. Ipinaghanda ni Brenda ng pagkain ng binata at sabay silang kumakain nang dumating si Sarah. Agad nitong nakita ang dalawa na masayang nagkakwentuhan habang kumakain. Nagpupuyos ito sa galit. Gigil itong lumapit sa kanilang mesa. Miguel! Bakit kasama mo siya kumain? Why? What's wrong with that? Kain po tayo, ma'am. Nagluto po ako ng masarap na leche flan at menudo. Alok pa ni Brenda na nag-e-enjoy sa nakikita niyang pagsiselos ng spoiled brat. Ew! Mamaya, madubi pa yan eh. At hindi rin naman mukhang masarap yan. Don't say that, Sarah. Respeto na lang sa pagkain. I was gonna ask you na kumain sa sikat na steakhouse. Bagong bukas lang yun. And I'm sure, mas masarap doon. At siguradong mas malinis pa. I'm sorry, Sarah. I have a meeting in 30 minutes. Hindi ako maaaring umalis ng opisina. Bigla ang meeting yon. Buti na nga lang at may dalang food tong si Brenda. Kung hindi, tiyak na magugutom ako. Ang hirap pa namang mag-isip kapag gutom. Samahan mo na lang ako sa coffee shop. Hindi nga ako pwedeng umalis. Teka, bakit ka ba nandito? May kailangan ka ba? Wala. Gusto ko lang kumain ng steak or mag-coffee. Next time na lang siguro. Babawi ako sa'yo. Promise. Habang inis na inis si Sarah ay pinapahalata naman ni Brenda na nagpipigil siya ng tawa. Wala nang nagawa si Sarah kung hindi umuwi. Lihim namang tuwang-tuwa si Brenda dahil nakapunto siya sa matapobreng babae. Napadalas nga ang pagsasabay nilang kumain at madalas ding nagpupunta si Sarah pero hindi naman ito nasasamahan ni Miguel dahil ng mga panahon na yon ay nagugustuhan na rin ito si Brenda. Nagustuhan kasi niya ang mga dalang pagkain ng dalaga at ika nga ay a way to a man's heart is through his stomach. Pareho din sila ng sense of humor, kaya naman panay sila asaran at biruan kapag magkasama sila. Naisip ni Miguel na baka may mauna pa sa kanyang manligaw kay Brenda kaya't gumawa na siya ng hakbang para maging nobya si Brenda. Isang araw nga ng Biyernes ay tinawag ni Miguel ang dalaga sa kanyang opisina. Yes po sir, may ipapagawa po ba kayo? Magalang na tanong ni Brenda. Wala naman. Tatanungin ko lang sana kung may lakad ka sa Sabado. Bukas, day off mo yon. Sabado? Bukas po? Wala naman po. Bakit po? Naisip ko lang naman. Masyado tayong nabisi na mga nakakaraang araw. Gusto ko lang mag-relax. Sa tingin ko, deserve naman natin yun.
Ano pong plano nyo? Gusto ko yung chill lang. Basta sumama ka na lang. May pupuntahan tayo. Uy, bet ko yan, sir. Suspense. Halakak ni Brenda. Talaga? Sasama ka? Oo naman, sir. Okay. Text me your address at susunduin kita sa Sabado ng umaga. Sige po, sir. Lumabas ng opisina na nakangisi si Brenda. Agad itong nilapitan ni Josie. Nakangisi ka na naman. Anong latest? Niyaya ko ni sir na umalis sa Sabado. Sabado? Hindi ba't birthday ni Ma'am Sarah yun? Talaga ba? Naku, siguradong maiinis na naman sa akin yun. Parang nagugustuhan ka na nga ni sir eh. Akalain mong ikaw ang gusto niyang kasama kahit pakarawan ng isa. Kasi naman, bakit hindi pa niya matanggap na tapos na sila? Nakakairita kaya yung mga ginagawa niya. Araw-araw halos siya nandito Oo nga, mabait lang talaga si sir. Ayaw niyang makasakit. Kaso nga lang tumatagal ang pagkahibang ni Madam Sarah. Hindi nga sila nagkamali. Maya-maya ay dumating si Sarah at dumiretso ito sa opisina ni Miguel. Halos silang minuto lamang ito sa opisina ay narinig nila na mataas na ang boses nito. Padabog itong lumabas ng opisina at dumiretso sa lamesa ni Brenda. I know what you're doing. Inaakit mo si Miguel. Sinasadya mong mainis ako. Gigil na gigil ang dalaga. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Ma'am Sarah. Tinangkapan niyang itanggi ang totoo pero tila buo na ang isip nito. Akala mo ata hindi ko alam na kaya ka nagpa-makeover ay para maakit mo si Miguel. Wala naman ho sigurong masama kung gusto kong gumanda. Stop it, girls. Look, I'm really sorry, Sarah. Hindi ko naman nakalimutan ang kaarawan mo. Talagang masyado lang kaming naging busy at gusto ko mag-relax. Pero bakit si Brenda? May gusto ka ba sa kanya? Napayuko si Miguel. Hindi ka makasagot? Totoong may gusto ka sa babaeng yan? Bakit? Paano ako? Akala ko ba inaayos na natin ang lahat? Hindi na nga napigilan ni Sarah ang kanyang mga luha. I'm sorry, Sarah. Malino naman ang lahat, diba? Tapos na tayo. Pinilit lang naman tayo ng mga magulang natin. Pero kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Naging emosyonal na si Miguel. Sinungaling! Naayos na tayo unti-unti. Pero nasira lang ang lahat dahil sa babaeng to. Hindi yan totoo, Sarah. Tapos na tayo. Alam mo yan. Bumaling si Sarah kay Brenda at sinampal ito. Stop it! Sigaw ni Miguel sabay hawak sa kamay ni Sarah para wag na nitong masaktan pang muli si Brenda. Binawi ni Sarah ang kanyang kamay. Napakasama mo tao! Magsama kayong dalawa! Pareho kayong masasama! Kaya you deserve each other! Nakakadiring taste mo, Miguel! Ipagpapalit mo ang tulad ko sa isang pobreng sekretarya! Galit na sabi ni Sarah at padabog itong umalis. Saglit silang natahimik pero hindi rin nakatiis si Miguel at humingi ito ng paumanhin sa dalaga. Pasensya ka na sa nangyari, Brenda. Hindi mo naman po yun kasalanan. Nakita ni Miguel na tila paiyak na si Brenda dahil sa pagkakasampal dito, kaya naman isinama na niya ito sa kanyang opisina para makapag-usap sila ng maayos. Pagpasok ng opisina ay hindi na napigilan ni Brenda ang mapahagulgol. Awang-awa naman dito si Miguel. Masamang-masama ang loob ng dalaga dahil yun ang unang beses na merong sumampal sa kanya at wala pa siyang kasalanan. Once again, I apologize for what Sarah did. Maling-mali na sampalin ka niya. Sumusobra na talaga siya. Bakit naman kasi hindi pa siya makamove on hanggang ngayon? So, I guess hindi ka nasasama sa akin sa Sabado. Maintindihan ko rin naman if magbabagong isip mo. Sasama pa rin po, sir. Talaga? Oo naman, sir. Gaya po ng sabi niyo, madami tayong stress at pagod. Kaya't deserve naman nating mag-relax at mag-chill. Isa pa, hindi ko pababayaan ang galit ni Ma'am Sarah ang magdikta sa buhay ko. Wala naman akong ginawa na masama sa kanya.
Tama. Salamat pero huwag mo na akong tawaging sir. O huwag ka nang mag-opo. Hindi pa naman ako matanda. Sure ka? Baka naman sabihin ng mga tao dito wala akong galang. Naibo ko na rin naman ako ni Sarah eh. Dediretsahin na rin kita. May pagtingin ako sa'yo, Brenda. Espesyal ka sa akin. Gusto ko sanang mas makilala ka. Gusto ko mas maging malapit sa'yo. Kung ayos lang sa'yo. Okay lang naman po. Papayag ka ba kung sasabihin kong gusto ko maligaw? Namula sa hiya si Brenda. Ay, ang bilis naman. Kinilig tuloy ako. May pag-asa ba ako? Secret. Conservative ako Dalagang Pilipina. Manligaw ka muna. Handa naman ako manligaw at maghintay. You're worth it. Dumating ang araw ng Sabado at maagang ang sinundo ni Miguel ang dalaga. Good morning. Mas maganda ka pa sa morning. Aba, sir. Marunong ka ng mga asara. Nakasir ka na naman. You make me feel old. Ay, sorry Miguel. Teka, saan ba tayo pupunta? May mga gusto lang ako ipakilala sa'yo. May mga snacks dyan sa likod. Medyo mahaba-haba ang biyahe. Baka magutom ka. Ani Miguel, sabay turo ng mga plastic bag ng snacks sa likod ng kotse. Ay, wow! May pa-snacks! Inabot naman ni Brenda mga pagkain, pero nagkadikit sila ni Miguel at tila sila na kuryente. Napaigtad si Brenda. Ay, ala, parang may kuryente. Spark yan. Ibig sabihin daw niya na compatible tayo. Imbento ka na naman? At naghalakakan ng dalawa. Masaya sila sa biyahe. Kwentuhan, food trip at paminsan nga ay kumakanta pa sila sa kung anong tugtog sa radyo. Makalipas ng 2 oras ay dumating sila sa kanilang destinasyon. Pumarada sila sa isang ubod ng laking lupain kung saan nakatayo ang 2 tila bahay na ubod ng laki. Anong meron dito? Nakangiting sabi ni Brenda na namangha sa ganda ng lugar na yon. Sila mga taong parang pamilya ko na rin. Halika, papakilala kita sa kanila. Ani Miguel. Kitang-kita ni Brenda ang tuwa sa mukha ng binata, kaya naman lalo siyang naintriga kung sino ang mga nakatira doon na ipapakilala raw sa kanya. Sinalubong sila ng mga bata, halo-halong edad ng mga bata. May babae, may lalaki. Tila 4 na taon hanggang 13 taon ang tansya niya sa edad ng mga batang yon. Hello mga bata! Kita ni Brenda ang excitement sa mukha ng binata nang lumapit at mga bata sa kanila. Ang mga batang nagsisitakbuhan ay masasaya ring makita sila. Magandang araw po sir! Ang tagal niyo po atang hindi dumalaw dito. Wika ng isang bata na tila 10 taong gulang lamang. Madami kasi akong ginagawa sa opisina. Huwag na kayong magtampo. Marami naman akong pasalubong sa inyo. Tawagin mo si Kuya Miko mo. Sabihin mo, ibaba na ang mga pagkain at laruan mula sa trunk ng kotse ko. Nakangiting sabi ni Miguel at iniabot niya sa bata ang kanyang susi. Nakamasid sila pareho na nagsitakbuhan sila papunta sa kanilang Kuya Miko. 20 anyos na si Miko. Sa lugar na yon, lumaki ang binata. Sa edad niya ngayon ay maaari na siyang maghanap ng trabaho, pero mas pinili nito na manatili sa lugar na yon at tumulong din sa ibang bata na tulad niya ay doon na lumaki. Bahay ampunan ba to? Parang gano'n na nga. Pero hindi na rin iba sa akin ng mga bata dito. Para ko na rin sila mga kapatid o anak. Madalas kasi akong dumadalaw dito kaya naman naging malapit na rin sila sa akin. Nag-aaral pa ata mga bata. Mamaya na kita ipapakilala sa kanila. Tara at pumunta muna tayo sa kabilang bahay. Naglakad sila patungo sa kabilang bahay. Nagulat si Brenda dahil pare-pareho yun ang bahay ng mga bata. Ano namang meron dito? Kung sa kabila ay mga bata, dito naman ay matatanda. Pagpasok nila ay tumambad naman sa kanila ang mga matandang babae at lalaki. Sino naman sila? Mga lolo't lola ko. Lahat sila? Natawa naman si Miguel. Hindi ko naman sila kadugo.
Pero lolo't lola ko na ang turing ko sa kanila. Hindi naman kailangan maging kadugo para maging kapamilya, di ba? Nasaan ang mga anak ko, kapamilya nila? Marami sa kanila iniwan na ng mga kamag-anak nila. Yung iba naman ay walang kapasidad na mag-alaga. Kinupkup ko sila para maging masaya at komportable naman ang maging huling mga panahon nila. Bait mo naman. Naantig ang puso ni Brenda. Nakonsensya tuloy siya sa pang-aakit na sa binata para lang makaganti kay Sarah. Napakabait pala nito. Namangha siya dahil ngayon lamang siya nakakilala ng tao na ubod ng yaman pero nakakaintindi sa buhay ng mga kapos sa buhay tulad ng mga bata at matatanda sa lugar na yon. Ginagawa ko lang sa tingin ko'y tama at kung saan ako masaya. Naputo lang kanilang pag-uusap nang may lumapit na babae sa kanila at sinabing may mga kailangan daw siyang pirmahan sa opisina nila. Umalis muna si Miguel at naiwan naman si Brenda. Nakita niyang nahihirapan kumain ng mga matatanda kaya tinulungan niya ang mga ito. Nakipagkwentuhan din siya sa matatanda. Nang bumalik si Miguel ay natuwa siya sa kanyang nadatnan. Sinusubuan ni Brenda ng pagkain ang matatandang nagmemeryenda ng tinapay. Oh, baka mahirapan ka. Sana'y tinawag mo mga katiwala dito. Ayos lang naman. Gaya mo yung malapit din ako sa matatanda. Pinalaki din kasi ako ng lola ko, diba? Emosyonal na kwento ni Brenda. Humirit naman ang matatanda. Mabait ang nobya mo, iho. Hindi katulad nung dati mong nobya na napakasungit at matapobre. Parang diring-diri siya sa amin. May pait sa boses ng matandang nagkwento. Pasensya na huli sa nangyari, lolo. Hindi na umuulit yon. Nako, ang kukit niyo nga ho, lolo. Hindi naman ho kayo nakakadiri. Mabait ka kasi, iha. Bagay na bagay kayo ni Miguel. Sino bang tinutukoy nila? Baling ni Brenda kay Miguel. Si Sarah. Minsan ko na kasi siyang isinama dito. Pero hindi magandang nangyari. Nasungitan niya mga matatandang naglalambing sa kanya. Mali ko rin siguro. Hindi ko na siya dapat sinama pa dito. Sinubukan ko lang din kasi siyang papasukin sa buhay ko. Baka lang magustuhan niya ang mga bagay na gusto ko rin. Alam mo, Brenda, I tried din to make our relationship work. Pero talagang magkaiba kami. Sinubukan mo lang naman. Wala namang masama doon at isa pa, iba-iba lang din sigurong gusto ng mga tao. Bumalik sila sa bahay ng mga bata. Nakipaglaro din si Brenda sa mga bata at tuwang-tuwa ang mga ito sa kanya. Gaya ng matatanda ay hindi maiwasan na maikumpara nila si Brenda kay Sarah. Kuya Miguel, ang bait naman po ni Ate Brenda. Hindi po katulad ng supladang kasama niyo dati. Nobya niyo pa po ba siya? Nobya niyo po ba siya? Ani Michael, ang isa sa mga pinakamalalapit kay Miguel. Mabait talaga siya, Michael. Pero hindi ko siya nobya. Well, hindi pa. Baka naman makukumbinsi mo siya para maging nobya ko na siya. Puro ka talaga kalokohan. Dinadamay mo pa yung bata. Ate, sagutin niyo na po si Kuya Miguel. Mabait naman po siya. Binibigyan niya po kami ng panibagong pag-asa sa buhay. Sigurado po ako na kapag nagkaanak kayo, mamahalin din po niyang anak niyo. Kasi kami nga po mahal niya kahit hindi naman niya kami kamag-anak. Anak agad? Grabe ka naman, Michael. Kasi simula ako pa lang namang manligaw. May pag-asa pa. Amo, kapag binastad ako'y susumbong ko agad sa'yo. Nagpahanda ng pagkain si Miguel at nagsalo-salo sila ng mga bata at ng mga matatanda. Hapon na nang mag-ayang umuwi si Miguel. Tara, uwi na tayo. Pagod na ako. Sige, pagod na rin ako pero masaya naman. Dumaan na lang tayo sa resto para mag-dinner. Ayos lang ba? Okay lang naman. Nakangiting sabi ni Brenda pero kita sa mga mata nitong lungkot. Tahimik sa biyahe si Brenda. Dumating sila sa restaurant. Nasa lamesa na sila nang muli silang mag-usap. Tahimik ka. Kanina ka pa hindi nagsasalita. Is everything okay? Ayos naman ako. Nalungkot lang ako.
Naawa ko sa mga matatanda at mga bata. Napakapalad nila at nandyan ka. Paano na lang kung wala ka? Paano sila mabubuhay? Huwag ka na masyadong mag-worry. Hindi ko naman sila pababayaan. Gusto ko makatulong. Wala mo na akong pera para i-donate sa kanila. Oras ko na lamang iaalay ko sa kanila. Maaari akong tumulong tuwing Sabado at wala naman tayong kailangan gawin sa opisina. Really? That's amazing. Pupunta din ako doon tuwing Sabado. Susunduin na lamang kita para sabay na tayong pumunta doon. Para wag ka nang mahirapan sa biyahe. I-reserve mo na lang ang pagod mo sa pakikipaglaro sa mga bata. Halakhak ni Miguel. Halatang masaya ito sa desisyon ng dalaga. Sige ba? Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Pinagplanuhan din nila ang kanilang mga gagawin sa Home for the Aged at Orphanage ni Miguel. At simula nga ng araw na yon ay palagi na silang magkasama tuwing araw ng Sabado. Naging mas malapit na nga sila sa isa't isa. Napadalas ang paglabas nila. Hindi nga nagtagal ay naging magnobyo na ang dalawa. Nang minsang nasa orphanage sila ay sinundan pala sila ni Sarah. Nagulat si Miguel nang biglang lumapit sa kanila si Sarah. Ang buong akala niya ay nanahimik na ang dalaga dahil natanggap na nitong relasyon nila ni Brenda. Ayon pala'y nag-iisip lang ito ng susunod na hakbang. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Miguel. Nakaramdam din siya ng kaba nang makita si Sarah. Andito ako para imulat ka sa katotohanan. Ano bang pinagsasabi mo? Nagkamali ka ng desisyon ng ligawan mo ang babaeng yan. Sarah, I'm sorry pero nagmamahalan kami. Sana galangin mo na lamang yun. Magnobyo na kami. Alam mo naman yun. Bulag ka sa katotohanan, Miguel. Bumaling ang dalaga kay Brenda. Hindi mo naman siya talaga mahal, 'di ba? What do you mean? Huwag kang maniwala sa kanya. Aaminin ko, sinasabotahe ko mga trabaho ni Brenda sa opisina. Hindi mo naman ako masisisi. Mahal pa kita. At nagsiselos ako kaya naman lagi ko siyang iniinis at bilang ganti sa akin, inakit ka niya. Hindi ka niya mahal, Miguel. Lahat ito ay ganti lamang sa akin ng babaeng yan. Bumaling si Sarah kay Brenda. Napakasama mo, Brenda. Maganda naman na naging trato sa'yo ni Miguel pero handa kang saktan siya para lamang makaganti sa akin. Sarah, ano na naman ba to? Akala ko ba'y ayos na tayo? Nagsasabi ako ng totoo. Heto, tingnan mo yung enhanced copy ng CCTV. Kuha sa opisina yan. Naalala mo yung nawawalang cellphone ko? Aminado akong naglagay ng phone sa bag niya. At ginawan ko ng paraan para wag yun makapture sa camera. Pero habang nire-review ko ang kuha sa CCTV, nakuhaan ang pag-uusap nila ni Josie. Sinabi niya doon na para makaganti sa akin ay aakitin ka niya. Hatong cellphone ko. Kumuha ko na kopya. Panoorin mo. Ikaw nang humusga. Iniabot ni Sarah ang kanyang cellphone sa binata. Pinanood ito ng binata at napailing na lamang ito sa kanyang napanood. Magpapaliwanag ako, Miguel. Hindi na kailangan. Malino naman ang usapan niyo ni Josie. Hindi lang ako makapaniwala na nagawa mo to sa akin. It felt so real. Akala ko nagmamahalan tayo. Totoo naman ang lahat. Oo. Aaminin ko na nung simula ay gusto lamang kitang akitin para makaganti kay Sarah. Pero hindi ka mahirap mahalin, Miguel. Nang naging malapit na ako sa'yo, nakilala kong totoong pagkatao mo. Minahal na kita ng totoo. Pilit na kinukumbinsi ng dalaga si Miguel. Do you expect me to believe that? Nagsasabi ako ng totoo, Miguel. Enough na, Brenda! Tama na pananakit mo kay Miguel. Hindi na kita hayaang saktan siya. Masama ka! Nakuha mo pa siyang saktan sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa'yo. Malditang sabi ni Sarah. Pagalit na umalis si Miguel. Humahabol pa nga si Brenda pero napakatuli ng lakad nito. Kinukulit niya ang binata pero hindi na siya kinakausap pa hanggang sa makasakay na nga ito ng sasakyan.
Nakatanaw na lamang siya habang papalayong sa sasakyan. Halos mapalundag naman siya sa gulat nang tapikin siya sa balikat ni Sarah. Katabi na pala niya ito. Ano? Naniniwala ka na ba na hindi ako madaling kaaway? Mahal ko na si Miguel at ipaglalaban ko yon. Good luck na lang kung maniwala pa sa'yo si Miguel. Aayusin na lang namin ang aming relasyon. Ikaw kasi, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Did you really believe na may pag-asa kang maging masaya sa tulad ni Miguel? Langit at lupang agwat nyo. Gwapo, matalino't mayaman siya. At ikaw ay isang trying hard na dukha na may cheap na beauty. Ew! Mahal ako ni Miguel at totoong mahal ko na siya. Hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Tulad ng pagsira mo sa amin? Wala akong sinisira, Sarah. Wala na kayo nung dumating ako sa buhay ni Miguel. Walang kayo. Hindi kanya mahal sa paraan na gusto mo. Hindi yan totoo! Ambisyosa ka! Tingnan na lang natin. Umuwing mag-isa at lulugo-lugo si Brenda. Dapat ay inamin na niya ang totoo kay Miguel. Hindi naman niya akalain na susubukin na naman sila ni Sarah. Akala niya naka-move on na ito. Natatakot siya na baka hindi na nga siya mapatawad ni Miguel. Mahal na niya ito at hindi na niya kakayanin kung mawawala ito sa kanya. Pagpasok sa opisina ay agad na pumunta si Brenda sa opisina ni Miguel. Pero laking gulat niya nang makita niyang isang lalaki sa lamesa ni Miguel. You must be Brenda. Nakangiting sabi ng lalaki. Ako nga ho. Sino kayo? Ako si Arthur. Naka-leave of absence si Miguel kaya ako munang dati yung CEO ng kumpanya. Leave of absence ho? Hindi po niya nasabi sa akin. Halos madurog ang puso ni Brenda. Hindi na sinasagot ni Miguel ang mga text, chat at tawag niya at ang tanging pag-asa niya ay ang makausap ito sa opisina nila. Biglaan lang. Kahit nga ako ay nagulat. Buti na lamang at available ako dahil kakauwi ko lang ng Pilipinas. Paliwanag ng lalaki. Gaano katagal daw po ang leave of absence niya? Indefinite daw. May way pa kaya na makausap ko siya? I'm sorry pero ayaw daw niyang makipag-usap sa mga tao. Is everything okay? Medyo personal po. I understand. Sabihan niyo lang po kapag may kailangan kayo. Magalang na sabi ni Brenda at dali-dali itong lumabas ng opisina. Pakiramdam kasi niya ay babagsak na naman ang mga luha niya at ayaw niyang makita yon ni Arthur. Matapos ang trabaho ay dumiretso si Brenda sa bahay ni Miguel pero hindi naman siya nilabas nito. Nawawalan na ng pag-asa si Brenda pero desidido siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Araw-araw niyang tinatawagan at pinapadalahan ng mga mensahe si Miguel. Tuwing natatapos ang kanyang trabaho ay pinupuntahan din niya ang binata sa bahay nito. Lumipas ang 1 buwan pero hindi pa rin nakakausap ni Brenda ang binata. Gabi na nun pero wala pa rin si Miguel. Binigyan niya ng ultimatum ang kanyang sarili na yun na ang huling gabi na pupuntahan niya ang dating nobyo. Inisip niya na kailangan din niyang tumigil kung talagang ayaw na ni Miguel sa kanya. Wala siyang alam na si Sarah din palang makakaayos ng kanilang pagsasama. Isang araw ay pinuntahan ni Sarah si Miguel sa bahay niya. Naisa na niya itong akitin. Malaking pagkakataon niya dahil nawala na sa panandalian si Brenda. Nang dumating siya sa bahay ni Miguel, ay sinabi ng kasambahay na nasa balkonahe daw si Miguel at lasing na lasing. Agad na nagtungo si Sarah sa balkonahit, nadatnan niyang tulala at nakaupo sa sahig si Miguel. Ano bang nangyayari sa'yo? Lasing na lasing ka na. Nag-aalalang sabi ni Sarah. Sa haba ng kanilang pagkakakilalay, ngayon lamang niya nakita na lugmok si Miguel. Masyadong masakit ang mga nangyayari. Mahal na mahal ko si Brenda. Hindi ko matanggap na hindi pala niya ako mahal. Ginawa lang pala niya ang lahat para makaganti sa'yo. Umiiyak na si Miguel. Kaya ba hindi ka na pumapasok sa opisina? Nag-aalalang tanong ni Sarah. Parang wala nang saysay ang lahat. Mahal na mahal ko siya. Nais ko na nga siyang makasama habang buhay. Magpropose sana ako ng araw na
pinakita mo ang video ng pag-amin ni Brenda. Hindi mo pa talaga ako kayang mahalin? Naiiyak na tanong ni Sarah. Kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. Mahal na mahal kita pero bilang kaibigan lang at hindi sa paraan na gusto mo. I tried. Sinubukan kitang mahalin ng higit pa dun pero lulukuhin lamang natin ang ating mga sarili. Masasaktan lang kita. And that's the last thing I ever want to do. Naiintindihan ko. Tinatanggap ko na ngayon na wala na talaga. Matagal ko rin namang pinipilit ang sarili ko sa'yo. Siguro hindi na nga tayo magkakabalikan. Pero hangad ko ang kaligayahan mo. Anong ibig mong sabihin? Mahal ka ni Brenda. Kita naman. Ko ako sa'yo. Kung talagang mahal mo siya, huwag ka na mag-inarte. Ipaglaban mong pagmamahalan niyo. Ang totoo, naniniwala ko na gusto ka lang niyang akitin para makaganti sa akin pero nakita ko rin naman na minahal ka na niya ng totoo. Seryoso ka dyan? Hindi ka na nagsiselos? Masakit pa rin ang slight, pero mahal kita eh. Gusto ko maging masaya ka. Ganun naman daw yun, diba? Kapag mahal mo, magiging masaya ka kung saan siya masaya. Kahit pa nga masakit yun. Salamat, Sarah. Matulog ka na nga. Huwag ka nang umarte. Araw-araw kang pinupuntahan ni Brenda. Bukas kausapin mo na siya. Kinabukasan ay pinuntahan muli ni Brenda ang bahay ng binata. Hindi pa rin sila nagkikita. Napaupo na lamang siya sa gutter sa may harap ng bahay. Hindi rin niya mapigil ang mga luha niya, kaya't yumuko siya tinakpan ng mga kamay ang kanyang tenga. Tumutulo na ang mga luha sa kanyang pisngi, nang biglang may nag-abot sa kanya ng panyo. Natigilan siya at napatingala. Laking gulat niya nang makita si Miguel. Dali-dali siyang tumayo. Bakit nakangisi ka pa dyan? Isang buwan mo ata kung iniiwasan ah. Aba, bakit ikaw pa ang galit? Gusto ko lang namang magpaliwanag. Bigla kang nawala. Nag-leave of absence ka daw. Hindi kita matawagan. Hindi kita makita. Akala mo ba madali yun? Bakit? Akala mo ba madali para sa akin na makita kong video mo na sinasabi mong aakitin mo ko para makaganti kay Sarah? I needed time to think things through. Napakasakit nun para sa akin. Aminado naman ako sa nagawa ko at hindi ko yun tatanggi. Totoo na plano ko lang sana na akitin ka para makaganti kay Sarah pero anong magagawa ko? Mahal na kita, Miguel. Ang hinihingi ko lang naman na yung mapatawad mo sana ako at magsimula tayo ng bago. Hindi ako papayag na basta ka na lamang mawala sa akin. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Totoo? So kung patatawarin kita, ano pa ba ang aaminin mo sa akin? If I will forgive you, I will expect no more lies in the future. Oo, hindi na ako magsisinungaling. Aamin na ako. Hindi talaga ako ganun manamit tulad noon bago tayo naging magkasintahan. Hindi ako mahilig magpalda at mag-makeup. Ginawa ko lang yun para mapansin mo ako. Hindi rin totoong masarap akong magluto. Lola kong nagluto ng leche flan at menudo. Specialty kasi niya yun at magaling siyang magluto. Pero ako, wala akong talent sa pagluluto. Sinabi ko lang yun para makasama kita. Ang dami mo palang sinabing kasinungalingan. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Ginawa ko lang ang mga yun para mapalapit sa'yo. Pangako, hindi na ako magsisinungaling. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Ang totoo ay kahit papaano naman nairamdam kong minahal mo ko. Kaya nga nagulat ako sa nalaman ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon pero sana naman ay ayusin na natin ang ating relasyon. Let's be honest and let's be transparent. Buti naman kinausap mo na ako. Well, it may sound ironic pero ang totoo niyan, si Sarah ang kumumbinsi sa akin. Ha? Si Sarah? Parang mahirap naman yatang paniwalaan yan. Oo, nakita kasi niya kung paano ako na-depress.
Naglalasing ako at parang nawalan na ng direksyon ng buhay ko. Ganun ka OA? Mahal na mahal kita, Brenda. Naging napakasakit sa akin nung mga araw na hindi tayo nagkikita o nagkakausap man lamang. Sorry na talaga. Naku, hindi pwedeng puro sorry lang. Kailangan pagbayaran mo yan. Ha? Pagbayaran? Paano naman? Maraming kiss and hugs ang kapalit ng lahat ng luha ko. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Nagyakap sila ng mahigpit. Tunay ngang napakasaya nila ng gabing yon. Nawala na nga ang sagabal sa kanilang pagmamahalan dahil sa wakas ay natanggap na rin ni Sarah na tapos na ang kanilang kabanata. Pinilit pa rin nilang maging magkaibigan na hindi rin naman naging mahirap dahil nakilala na rin ni Sarah ang taong para sa kanya. Nang minsang maglasing ito sa bar dahil sa matinding lungkot dahil kay Miguel, ay nakilala nitong lalaking naging nobyo niya, si Ariel. Nagkabalikan naman si Miguel at Brenda. Wala na silang naging problema dahil naging matapat sila sa isa't isa. Hindi pa sila nagbalak magpakasal dahil marami pa silang plano sa kanikan nilang karera. Pero alam nila sa kanilang puso na darating ang araw na sila pa rin ang ikakasal at magsasama habang buhay. Love is a funny way of bringing people together. Wala namang pagtingin si Brenda kay Miguel. Nagsimula ang lahat sa planong paghihigante pero napamahal sila sa isa't isa. Tunay ngang napakaraming sorpresa sa buhay ng tao. Kailangan lang maging handa tayo. Maganda rin na natutong magpatawad si Miguel. Mapalad naman si Brenda at nabigyan pa siya ng pagkakataon na ipakita kay Miguel ang tunay niyang pagmamahal dito.